Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Luoyang, China. Ang lugar na ito ang isa sa pinakamatandang syudad sa bansa at isa sa pinagsimulan ng sibilisasyon ng China. Matatagpuan ang industrial city na ito sa Henan Province sa Central China. Sa lugar na ito matatagpuan ang pamosong White Horse Temple na siyang isa sa kauna-unahang Buddhist temple na naitayo noong 1st century pa. Bukod sa White Horse Temple, dinarayo din ng mga tao ang mga sikat na tourist destination katulad ng Museum of Luoyang, Eastern Zoo, Royal Horse and Chariot Pits, Wangchen Park, Du Fo's Tomb at ang Laojian Mountain. Ang Luoyang ay may layong 4 na oras sa Beijing kung sasakay ng high-speed rail at 7 hanggang 11 oras naman kung sasakay sa sleeper train. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong halos 7 milyong katao ang populasyon ng Luoyang. Sa lugar na ito nakatira ang noon ay 34 anyos na lalaking si Li Hao. Si Li Hao ay pinanganak ng taong 1977. Nagmula si Li Hao sa isang ordinaryong pamilya sa lugar na iyon at dahil mahirap lamang ang buhay, ay vocational course lamang ang natapos niya sa pag-aaral. Nang tumuntong sa tamang edad, nagtrabaho si Li Hao bilang isang bumbero. Na-assign ito sa Luoyang Technical Supervision Bureau na isang city regulatory department. Sa trabahong iyon, sumusweldo lamang si Li Hao ng 2,000 RMB o kulang-kulang 17,000 pesos sa ating pera. Nang mga panahong iyon, kasal na at meron na rin itong isang anak na halos 1 taong gulang pa lamang. 10 taon ang tanda ni Li Hao sa kanyang asawa na hindi naman naging balakid sa pagsasama ng dalawa. Isang housewife ang asawa niya habang siya naman ang nagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Kahit maliit lamang ang sweldo ni Li Hao, nagagawa ng kanyang asawa na pagkasyahin ang kanyang sweldo sa kanilang pangangailangan araw-araw. At dahil doon, naging stable ang pamumuhay ng pamilya ni Li Hao. Para sa mga kapamilya at kaibigan ng mag-asawa, isang tapat at responsableng asawa si Li Hao. Ngunit ang hindi alam ng mga tao ay mayroon palang isang napakaitim na sikreto ang 34 anyos na padre de pamilya. Kasing lalim at kasing dilim ng piitan na binuo niya sa ilalim ng lupa. Taong 2009, bumili si Li Hao ng basement sa isang lumang condo building sa Shigong District. Ipinangalan niya ang property iyon sa kanyang asawa, ngunit ng mga panahong iyon ay wala pang malinaw na plano si Li Hao kung ano ang gagawin niya sa basement. Makalipas ang 1 taon, habang nakalagin sa isang malaswang website, nakita ni Li Hao ang isang commercial patungkol sa pakikipag-video chat ng malaswa sa mga babae. Nakuha ng patalastas na ito ang atensyon ni Li Hao kaya't walang ano-ano ay pinindot niya ang proceed button upang magpatuloy. Nagbayad si Li Hao ng 100 RMB o mahigit 800 pesos para makipag-usap sa babae sa kamera. Enjoy na enjoy si Li Hao sa serbisyong kanyang binayaran kaya't ilang ulit pa niya iyong ginawa. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagkahumaling ni Li Hao sa ganoong serbisyo. Naisip din ni Li Hao na maaari niya iyong pagkakitaan. Ngunit ang malaking tanong ay saan siya kukuha ng babae at paano niya makukontrol ang mga ito. Desidido sa kanyang plano, bumuo si Li Hao ng isang dungeon o kulungan sa ilalim ng condo unit na kanyang nabili. Dahil isang bumbero, trained si Li Hao sa pagsasagawa ng mga demolisyon at paghuhukay kaya't hindi ito nahirapang buuin ang kulungan sa ilalim ng lupa. Sinimulan ni Li Hao ang paghuhukay noong August 2009. Sa umaga ay pumapasok pa rin ito sa kanyang regular na trabaho bilang isang bumbero at sa gabi naman ay doon niya itinutuloy ang paghuhukay sa basement. Para hindi tumambak ang mga lupa sa basement, binabalot niya ang mga ito ng sako. Isa-isa niyang isinasakay ang mga sako sa kanyang scooter at saka itinatapon sa malayo.
Dahil medyo luma na ang condo building na iyon, walang CCTV o surveillance camera na naka-install sa paligid, kaya't walang nakapansin sa mga kakaibang ikinikilos ni Lihaw. Wala ring nakarinig kahit na isang residente sa mga ingay at pagpupukpok nito sa ilalim ng kondo. Para maiwasan naman ang paghihinala, sinabi nito sa kanyang asawa na kumuha siya ng isa pang part-time job bilang security guard sa gabi upang magkaroon sila ng ekstrang pera. 15 araw di umano niya kailangan dumuti kaya't hindi kinuwestiyon ng kanyang asawa ang malimit na pag-alis nito sa gabi. Matapos ang 2 buwan, natapos ni Lihaw ang daan pababa sa kulungan. 4 meters ang lalim nito mula sa ibabaw. Gumawa din si Lihaw ng 2 kwarto at isang bodega sa loob ng napakakipot na kulungang iyon sa ilalim ng lupa. Bumuo si Lihaw ng isang tunnel na magkukonekta sa mga kwarto. Maliit lamang ang lagusan papunta sa tunnel na ito, 60 centimeters ang sukat at magkakasya lamang ang tao kung gagapang ito papunta sa kulungan. Naglagay din si Lihaw ng 5 bakal na pinto upang masiguro na hindi makakatakas ang kanyang mga bihag. Nang mabuo ang kanyang kaharian, sinimulan ni Lihaw ang pangingidnap ng mga babae ng parehas na taon. Tinarget ni Lihaw ang mga salons, karaoke bars, mga nightclubs at mga massage parlors. Tinarget niya ang mga babaeng sigurado siyang hindi tatanggi sa pera. Simple lamang ang kanyang estratehiya. Aalokin niya ng pera ang mga babae kapalit ng pakikipagtalik sa kanya at kapag nasa isang secluded na lugar na sila ay sa kanya kikidnapin ang mga ito. Tanging mga apelido lamang ng mga biktima ang nailabas sa publiko kaya't mga apelido lamang nila ang aking gagamitin sa aking pagpapatuloy. Ang 2 unang biktima ni Lihaw ay ang dalagang sina Zhang at ang 18 anyos na si Duan. Nangyari ang pangbibihag niya sa mga dalagang ito noong October at December 2009. Niyaya niya ang mga ito sa basement at nang makarating sila doon ay hindi na nakalabas pa ang mga babae. Makalipas ang 1 taon, December 2010, napapayag nito ang 19 years old na si Jiang na bumaba sa basement. Katulad ng nauna, hindi na rin ito nakalabas ng basement. Taong 2011, 2 babae pa ang naloko nito at napapayag na bumaba sa basement. Ang 20 years old na si Zhang at ang 16 years old na si Kai. Ang huli nitong biktima ay ang 23 years old na si Ma, isang family planning seller at ang nakapagtataka ay hindi ito isang bayarang babae, kaya't palaisipan pa rin kung paano nito ito napapayag. Walang ibang plano si Lihaw sa mga babaeng ito kundi abusuhin, pahirapan at pagkaperahan sila. Noong una ay siya muna ang gumagamit sa mga babae. Ngunit nang naglaon ay isinagawa na ni Lihaw ang kanyang plano. Nagdala ito ng isang computer sa isa sa mga kwarto doon at kinabitan ng internet ang basement. Kinabitan niya rin ng camera ang computer para sa kanilang mga palabas. Sa halip na i-distribute ang kanilang palabas sa mga malalaswang website, pinili ni Lihaw na ipamahagi ang kanilang serbisyo sa isang sikat na instant messaging application na tinawag na Tencent QQ. Naniningil si Lihaw ng 50 yuan o 405 pesos kapalit ng 30 minutes na serbisyo at 100 yuan naman o higit 800 pesos para naman sa 50 minutes na panonood ng kanilang palabas. Nakapangingilabot dahil dumagsa ang mga parokyano ni Lihaw at kumita ito ng maraming pera sa serbisyong alok ng mga babaeng kanyang bihag. Sa harap ng kamera, inuutusan ni Lihaw na makipagtalik ang mga babae sa isa't isa. Kalimitan ay inuutusan niya rin ang mga itong magsakitan dahil may mga parokyano na ganoon ang nais mapanood. Kapag medyo mababa naman ang mga views, isa-isa niyang inilalabas ang mga babae upang makipagkita ng personal sa mga customers. Sa kabila ng dilubyong kanilang dinaranas, hindi pa rin sila nakaligtas sa pananakit ni Lihaw. Hinahalay niya rin ang mga ito at binubugbog kapag matigas ang kanilang ulo. Nagsilbing parang hari si Lihaw sa kulungang iyon at halinhinan ang mga babae sa pakikipagsiping sa kanya. Hindi naman naglaon na buntis nito ang isa sa mga babae na si Zhang. Ngunit sa kasamaang palad ay pinatanggal din ni Lihaw ang bata sa sinapupunan ng dalaga.
Hindi pa doon natapos ang kalupitan ni Li Hao dahil ginugutom niya rin ang mga ito. Isang beses lamang sa 2 araw niya pakainin ang kanyang mga bihag upang manghina ang mga ito. Ginagawa niya iyon para mawala sila sa katinuan upang lubos niyang makontrol ang mga dalaga. Ngunit habang tumatagal ang mga ito sa basement, medyo lumambot na rin ang puso ni Li Hao sa kanyang mga bihag. Binigyan niya ang mga babae ng computer at ilang mga CDs upang makapanood ang mga ito ng pelikula sa mga araw na wala silang trabaho. Nagdala rin siya ng ilang mga libro na maaari nilang basahin kung sakaling nababagot sila sa basement. Noong una ay nirarasyonan lamang niya ng pagkain ng mga babae, ngunit dahil medyo magastos iyon, minabuti ni Li Hao na payagan na silang makapagluto para makakain sila kung nagugutom sila. Dahil wala namang palikuran sa basement na iyon, sa parehas na kulungan na kumakain, umiihi at dumudumi ang mga babae. Nakakalabas lamang sila sa kulungang iyon sa tuwing ilalabas sila ni Li upang makipagtagpo sa mga customers. Ngunit kahit na nagkakaroon sila ng pagkakataong makalaya, hindi nila magawang umalis dahil sa takot na baka patayin sila ni Li. Base din sa mga reports, maaaring nagkaroon na rin ang mga babaeng ito ng Stockholm Syndrome, kung saan nagkakaroon na ng bond o nahuhulog na rin sila sa taong umaabuso sa kanila. Halos 2 taon na bihag ni Li Hao ang mga dalagang ito sa basement. Dahil doon, katulad ng nabanggit kanina, nagkaroon ng matinding atraksyon ang mga babaeng ito kay Li Hao. Ngunit sa kabila ng namumuong atraksyon ng mga dalaga kay Li, hindi pa rin nawala sa mga babaeng bihag ang kagustuhang makalaya. May isang pagkakataon na tila nakalimot si Li habang may ginagawa ito sa tunnel. Hinampas siya sa ulo ng babaeng si Zhang at saka dali-daling gumapang palabas ng tunnel. Ngunit sa kasamaang palad ay naabutan siya ni Li Hao. Hinila siya nito pabalik sa kulungan at saka itinali sa kanyang higaan. Inutusan ni Li ang dalagang si Duan na patayin si Zhang. Pinangakuan niya ito na palalayain niya ito kaya't mabilis na tumalima ang dalaga. Sa harap ng iba pang mga babae, magkatulong na binugbog ni Li Hao at Duan si Zhang. Bilang pagtatapos, inutusan ni Li na sakalin ni Duan si Zhang na hindi naman tinanggihan ng dalaga. At iyon na nga ang naging katapusan ng dalagang si Zhang. Kitang-kita ng iba pang mga babaeng naroon sa basement kung paanong nagmakaawa si Zhang para sa kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito pinakinggan ni Li. Nang masigurong wala ng buhay ang dalaga, naghukay si Li at inilibing niya si Zhang sa parehas na kwarto kung saan natutulog ang mga dalaga. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalupitan ni Li. Taong 2011, napag-alaman nito na mayroong gynecological disease ang dalagang si Kai. Dahil doon, hindi na ito makakapag-perform sa kanilang mga palabas dahil baka mahawahan nito ang iba pang mga babae. Ayaw na rin naman niya itong sipingan dahil baka mahawa ito sa sakit ng dalaga at dahil doon ay wala na itong puwang sa basement. Wala na itong pakinabang sa kanya at isa ng pabigat at palamunin, kaya't sinabi niya ang kanyang plano sa mga dalaga. Hindi masyadong kasundo ng iba pang mga babae si Kai at ginamit niya itong advantage upang mapapayag ang mga babae na patayin si Kai. Sinimula ng mga babae ang pang-torture kay Kai sa pagkain. Ginutom nila si Kai at hindi rin binibigyan ng maiinom. Pinwersa rin ng mga babae na ipakain ang dumi niya at ipainom sa kanya ang kanyang ihi. Halinhinan din ang mga babae sa pangbubugbog kay Kai at dahil sa tindi ng pang-aabuso, hindi na nakayanan ni Kai at binawian ito ng buhay noong July 2011. Muli, naghukay si Li ng libingan sa parehas na silid ng mga dalaga at doon ibinaon ang bangkay ni Kai. Dahil pangalawang beses na iyong nangyari, takot ang bumalot sa pagkatao ng mga dalagang naiwan sa basement. Alam nilang hindi mangingimi si Li na patayin sila kung hindi sila susunod sa lahat ng ipag-uutos nito. Dito na nagsimula ang matinding rivalry sa pagitan ng mga dalaga. Lahat ng gusto at ipinag-utos ni Li ay walang pag-aalinlangang sinunod ng mga dalaga. Nagkaroon na rin ng kompetisyon kung sino ang makakasiping nito sa gabi. Sa tuwing mapapansin ng mga babae na mayroong mas napapaboran sa kanila ay riot ang nagaganap sa basement. Ngunit lahat ng mga bagay ay may katapusan. Gabi ng September 2, 2011,
Ihinatid ni Lee sina Duan, Ma at Zhang sa isang hotel upang makipagkita sa mga kliyente. Dumaan din sila sa isang lotto outlet ng gabing iyon. Na mga panahong iyon, halos 6 na buwan pa lamang bihag ni Lihaw ang dalagang si Mao, kaya't hindi pa ito masyadong giliw kay Lihaw. Habang wala sa tabi nila si Lee, nakatakbo si Ma at agad itong tumulak papunta sa istasyon ng pulis upang humingi ng saklolo. Dito na pautal-utal na ipinaliwanag ng dalagang si Ma ang kalunos-lunos na sinapit nila sa kamay ni Lihaw. May 3 pa di umunong babae na nakakulong sa basement ng kanyang pinanggalingan. Kailangan nilang mailigtas ang 3 babaeng iyon dahil kung hindi ay maaaring mamatay din sila katulad ng 2 pa nilang kasama. Walang inaksayang panahon ng mga pulis at agad silang tumulak sa nasabing basement. Dinala ni Ma ang mga pulis sa lumang apartment building. Pumasok sila sa basement ng Unit 2 at doon ay nakita nila ang 20 square meter na basement room. Dito na itinuro ni Ma ang isang sulok ng kwarto kaya't inilipat ng mga pulis ang mga gamit na nakaharang sa daraanan. Dito na nakita ng mga pulis ang isang sliding door na nakalatag sa sahig. Sa ilalim noon ay may butas na may nakakabit na 2 malaking tubo na nagkukonekta pa ibaba. Madilim at napakakipot ng butas kaya't nahirapan ang mga otoridad na pasukin ang basement. Mayroon itong lapad na 50 cm at lalim na halos 13 feet. Nang makarating sa ibaba, nakita nila ang pahalang na daan papunta sa isang silid. Dahil napakasikip ng daan, walang nagawa ang mga pulis kundi gumapang papunta sa nasabing silid. Narating ng mga pulis ang isang bakal na pinto na siyang nagsisilbing harang sa kung anuman ang nasa likod noon. Nabuksan ng mga pulis ang pinto at sinalubong silang muli ng kadiliman. Nagpatuloy ang mga pulis at muli ay minakita silang isa pang bakal na pinto. Nabuksan nila iyon at katulad ng nauna, kadiliman ang sumalubong sa mga pulis. Nagpatuloy ang ganoong eksena hanggang marating ng mga pulis ang ika-5 pinto. Bawat pinto ay may nakapulupot na makapal na kadena at kandado. Nang mabuksan nila ang panlimang bakal na pinto, nakita ng mga pulis ang isang gate. Habang sinusubukan ng mga pulis na buksan ang gate, may narinig silang isang tinig ng babae. Tinatawag ng boses ng babae ang pangalan ni Lihaw. Sumunod doon ang boses ng isa pang babae. Dali-dali nilang binuksan ang gate at doon nila napagtanto na tama nga ang sinasabi ng dalagang si Ma sa kanila. Nang mabuksan ng mga pulis ang gate, dito na tumambad sa mga pulis ang kalunos-lunos na kalagayan ng 3 babae. Nakita ng mga babae na naka-uniforme ang mga lalaking pumasok sa basement, kaya't napaupo sila sa basang lupa sa sobrang kasiyahan. Alam nila sa kanilang sarili na iyon na ang katapusan ng kanilang paghihirap sa madilim, mabaho at basang basement na iyon. Ang tanging source nila ng hangin ay nagmumula sa isang kulay puti at berdeng tubo na nanggagaling sa itaas na bahagi ng basement, kaya't talaga namang nakakasulasok ang amoy sa lugar na iyon. Sa loob ng silid ng mga babae ay mayroong manipis na kutsyon, ilang unan, 2 upuan, mga gamit pang luto at isang lamesa na may computer. Ang silid kung saan nakakulong ang mga babae ay mayroong taas na 7 feet. Meron itong 2 palapag na pinaghiwalay ng mga plywood. Ang upper level ang nagsilbing tulugan ng mga babae at ang ibabang bahagi naman ang nagsilbing tila isang kusina para sa kanila. Naroon ang gas tank, mga lutuan, kaunting mga pagkain, mga noodles at mga spices sa pagluluto. Mayroong linya ng kuryente sa basement na iyon at katulad ng nabanggit kanina, mayroon ding laptop, isang DVD player at ilang mga libro na pampalipas oras kapag walang trabaho ang mga babae. Ilan sa mga libro at CDs na nakumpiska ng mga pulis sa basement ang Sunshine Mindset, Ask No Heaven, Carefree Princess at Romance of the Three Kingdoms. Nang buksan ng mga pulis ang laptop na nadudoon, napagtanto nila na hindi ito konektado sa internet at talagang ginagamit lamang ito ng mga babae sa panonood ng pelikula. Nakita rin ng mga pulis ang ilang mga dokumento sa silid na iyon, isang broadband installation form, mga bank transaction receipts, mga mobile phone payment slips, medical examination records at isang abortion request form. Nagkalat din ang mga kondom sa silid na iyon. Marahil medyo natakot na rin si Lihaw na galawin ang mga babae ng walang proteksyon sa dami na rin ng kanilang mga naging customers.
Inireport din ng dalagang si Ma na doon din nakalibing ang dalawa pa nilang dating kasama kaya't sinimula ng mga pulis ang kanilang paghuhukay. Lumipas ang ilang minuto, natagpuan nila ang naaagnas ng katawan ng dalagang si Zhang, ang unang babaeng inilibing ni Lihaw sa basement na iyon. Nang madiskubre ng mga pulis ang labi ni Zhang, nakakabit pa rin ang posa sa mga braso ng dalaga. Nagpatuloy ang paghuhukay ng mga pulis at hindi nagtagal ay natagpuan din nila ang bangkay ng dalagang si Kai, ang pangalawang babaeng inilibing ni Lihaw sa basement na iyon. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa lahat ng kanilang nakikita ng mga puntong iyon. Hindi nila lubos maisip kung ano ang pinagdaanan ng mga babaeng naroroon sa kamay ng salarin na si Lihaw. Ang malaking tanong ay bakit wala man lang kahit isang residente doon ang nakapansin na may naghuhukay sa kanilang basement. Wala man lamang kumuwestiyon sa mga ingay at paanong nagawa ni Lihaw na maghukay ng ganoon kalalim nang hindi nakakatawag ng atensyon ng mga residente. 6 na babae ang total na naging biktima ni Lihaw. Ang pinakabata ay 16 years old at ang pinakamaedad naman ay 24 years old. 2 ang patay na at ang 4 naman na buhay pa ay agad na dinala ng otoridad sa estasyon ng pulis. Ipinakita ng mga pulis ang larawan ni Lihaw sa mga babae at dito ay kinumpirma nila na iyon nga ang lalaking lumapastangan sa kanila. Ganoon din naman ang sagot ng mga residente sa nasabing building. Pagmamay-ari nga ni Lihaw ang basement na iyon at palagi itong naroroon. Nang mga puntong iyon, alam ni Lihaw na timbog na siya kaya't dali-dali itong tumakas. Kinontak nito ang kanyang mga kaibigan upang mangutang ng pera. Sa kabutihang palad naman, natuntun agad ng mga pulis ang kinaroroonan ni Lihaw bago pa man ito makalabas ng luyang. September 6, 2011, nadakip ng mga pulis ang salarin. Noong una ay tahimik lamang ang press tungkol sa kasong ito, ngunit kalaunan ay sumambulat na din ang pangyayari sa publiko. Hindi naman na nahirapan pa ang mga otoridad na paaminin si Lihaw dahil na rin sa patong-patong na ebidensya na magdidiin sa kanya. Hindi nagtagal, inamin ni Lihaw lahat ng kanyang pagkakasala. Napatunayan sa Intermediate People's Court sa Luoyang na si Lihaw ay guilty sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. Mga kaso kabilang na ang pangahalay, pagpatay, prostitusyon, paglalabas ng mahahalay na larawan at illegal detention. November 30th, 2012, si Lihaw ay nabigyan ng parusang kamatayan at inutusang magbayad ng 10,000 yuan o kulang-kulang 81,000 pesos sa ating pera bilang danyo sa kanyang mga biktima. Naghintay si Lihaw ng halos 2 taon bago na isagawa ang kanyang sintensya. Natuloy ang pagbitay kay Lihaw noong January 21st, 2014. Ngunit hindi rin nakaligtas ang mga babaeng tumulong kay Lihaw na paslangin ang 2 babaeng sina Zhang at Kai sa basement. Ayon sa kampo ni Duan, Zhang at Zhang, nagawa lamang nila iyon dahil nanganganib rin ang kanilang buhay. Hindi naman ito dinisregard ng korte, kaya't napatawan lamang sila ng mababang sintensya. Si Duan ay nakatanggap ng 3 taong parusang pagkakakulong habang si Jiang at Zhang naman ay nakatanggap lamang ng probationary sentence. 2 linggo matapos mahuli si Lihaw, inilabas ng journalist na si Ji Shujuan mula sa Southern Metropolis Daily ang balitang ito sa publiko na hindi naman nagustuhan ng Republika. Dinakip ng mga security agent ang journalist na ito dahil sa paglilik ng isang state secret. Hindi nagustuhan ng mga nakaupo sa pwesto ang aksyong iyon ng journalist dahil masisira di umano ng balitang iyon ang image ng Luoyang. Nang mga panahong iyon, sumali ang syudad sa isang national competition upang masungkit ang titulong Civilized City sa buong China. Hindi maliwanag kung ano ang nangyari sa journalist na ito, ngunit tila filtered lahat ng balitang lumalabas sa China at tila unti-unting pinapatay ng mga batas ang investigative reporting sa bansa. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!